Magandang hapon po, hinostage ang isang batang babae sa Marawi City. Pirasak daw ng suspect ang bahay ng biktima at doon din kinuha ang patalim na nakasugat sa mukha ng bata. Ang suspect napatay ng rumespondeng pulis. Babala po mga kapuso, sensitibo po ang balitang ito na tinutukan ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Walang hukay sa paghiya ang batang ito habang hostage ng isang lalaking may patalim mag-alas 8 kaninang umaga sa Marawi City. Panay ang pakiusap ng mga tao sa paligid na bitawan na ang bata pero di ito alintana ng suspect. Allegedly, tumatakbo ito dito sa ground zero. So, pinasok niya yung bahay ng victim. Pagpasok niya, kinuha niya at nilagyan niya ng knife. Kung makita mo yung knife, parang chopping knife di ba? Di nakita sa video pero ayon sa pulisya, isang pulis na nagja-jogging ang napadaan sa lugar at nahingian ng tulong ng mga saksi. Kinuha umano ng pulis ang kanyang service firearm saka sinubukang pasukuin ang suspect pero Nakiusap siya na bitawan. Pinipigilan ng isang kamay niya yung pinaka-blade ng hawak ng suspect natin. Tapos meron ang nakitang dugo sa bata. So prompting him to fire, natamaan niya yung suspect at na-release yung bata. agad dinala sa ospital ang 6 na taong gulang na biktima na ayon sa pulisya ay nasugatan sa pisngi at braso dahil sa patalim ng suspect. Nasawi naman ang suspect na di pa rin tukoy ang pagkakakilanlan. Panawagan nila sa may mga nawawalang kaanak na malapit sa lugar na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng pamilya ng biktima. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Ingat po sa peligro ng sunog mga kapuso. Ngayong taon, mahigit 22,000 insidente ng sunog sa buong bansa ang naitala ng Bureau of Fire Protection. Lumalabas na problema sa linya ng kuryente ang pinakakaraniwang sanhi o mitya ng mga sunog. At madaragdag po sa bilang na yan ang sunog sa isang residential area sa Malabon. Mahigit 100 pamilya ang nawala ng tirahan kung kailan magpapasko pa naman. Nakatutok si James Agustin. Ganito kalaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng Gulayan Street sa Barangay Concepcion, Malabon City pasado alas 7 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Bayanihan ng mga residente para mapula ang apoy. Makalipas ang 1.5 oras, iniakyat sa ikatlong alarma ang sunog. Halos 50 fire truck ang kanilang rumisponde. Sa gitna ng sunog, kinuyog ng taong bayan ng isang lalaki na naaktuhan umano nagnanakaw. Dinala siya sa barangay para magamot matapos magtamo ng mga sugat sa ulo. Kalaunan itinurn over siya sa police shop, hindi na siya nakuna ng pahaya. Maghahating gabi na idineklara ng BFP o Bureau of Fire Protection na fire under control. Sa compound po na ito, pumeso yung ilang mga bombero na rumisponde dito sa sunog at kinailangan nila na butasin yung ilang mga bahagi nitong pader para malapitan makapagbuga ng tubig sa mga nasusunog na bahay. Paglabas namin, bigla lang lumakas yung apoy. Bubuhusan sa namin ng timba, hindi namin makaya. Biglang salubog yung apoy. Sabi ko, bakit amoy usok? Bababa na ako sana, ang init ng pumapasok na dun sa amin. Ngayon, dumumumba ako, tinignan ko, yun sa likod na bahay, yun ang lumiliyab. Pinaayos na po natin yung multipurpose po dito sa katabing lugar, dito sa Santo Niño, para pansamantala yung mga nasunugan na kabarangay natin, makalipat po sila dito. Ganon din po sa eskwelahan. Ayon sa BFP, halos 100 bahay ang nasunog. Apektado ang nasa 150 pamilya. Inalam pa ang sanhi ng apoy. Sa kalsada po, kung mapapansin nyo, alay lang po kasi siya Talagang maliit po. Ang hose natin kailangan pong pagdugtong-dugtungin para makaabot doon sa gitna. Kasi nga po, sa gitna po nagsimula yung pinakasunog natin. 1:39 na madaling araw nang tuluyang maapula ang sunog. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok 24 oras. 243 billion pesos ang inilagak na pondo ng BICAM para sa unprogrammed appropriations sa panukalang 2026 national budget. Sa kabila po yan ng pagtutol ng ilang kongresista dahil nagagamit umano ito sa katiwalian gaya po na nangyari sa flood control projects. Ang paglilinaw riyan ng isang senador sa pagtutok ni Mav Gonzales.
Kasagsagan ng diskusyon ng BICAM, ilang beses pinuna ng ilang mambabatas ang unprogrammed appropriations o mga proyektong wala pang tukoy na pagkukunan ng pondo at maaaring pondohan kung may sobrang kita o foreign loans na makuha ang bansa. Nagagamit daw kasi ito sa anomalya, gaya ng flood control projects. Mr. Chair. Yes. Akala ko ba, Mr. Chair, wala na tayong unprogrammed this year. Bakit lumalabas na naman ito? Ito ay naging issue last year. Pero sagot ni Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian, ang Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP ang pinagmumula noon ng mga anomalya. Noong 2024, meron pong allocation na 225 billion pesos. In 2025, 160 billion pesos. At dito ho kinuha yung mga flood control projects. Dahil po dyan sa kontrobersiya, tinanggal na ho natin yung Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs sa GIP. Ang natira na lang aniya sa unprogrammed appropriations ay targeted accounts na meron talagang paggagamitan gaya ng AFP Modernization Program. Siniguro rin ni Gatchalian na hindi magagamit sa anomalya ang pondo. Lahat ito ay meron pong targeted program. At bawat programa na yan, meron din po yung mga guidelines and rules. No? So, hindi ho yan pwedeng i-divert sa flood control o sa iba pang mga programa. Sa huli, 243 billion pesos ang inilagak sa unprogrammed appropriations. Samantala, ayon kay Gatchalian, marami pa ring ahensya at mga politiko na nagpapahabol ng proyekto maski noong BICAM. Iba-ibang proyekto pero lehitimo naman gaya ng school buildings. Ayoko na sabihin, no? But meron din. Nakakuha ko maraming text. Legitimate to, Wala tong ghost project o wala tong flood control o wala. Mga legitimate to. Pero ang aking punto sa kanila, hindi na natin pwedeng gawin yan sa BICAM. Dapat kausapin yung inyong RDC, kausapin kung DepEd yan, kausapin yung DepEd at dumaan tayo sa proseso. Sa December 28, babalik ang Kongreso para pirmahan ang enrolled bill ng 2026 national budget bago ito ipadala sa Pangulo. Tiwala si Gatchalian na walang i-veto ang Pangulo dahil coordinated aniya ito sa ehekutibo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naghahabol na po ang ilan sa pamimili ng mga ihahanda sa Noche Buena. Pero sa mahal po ng mga bilihin, bawas muna sa putahe ang ilan. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Katrina. Katrina? Pia, dahil ngayon nga ang huling weekend bago magpasko, dagsa na ang ilan nating mga kababayan sa mga pamilihan para makumpleto ang kanilang ihahanda ngayong Pasko. Macaroni salad, spaghetti, at ham. Ang ilan sa mga handa ng ilan tuwing Pasko, pero depende pa rin ito sa budget. Si Thelma Penonia, inaasahan na raw niya na mataas ang budget na kailangan ngayong taon. Kasi number one, traffic. Tapos yung mga price, nag-a-adjust din po sila. Yun po. Kaya kung may budget naman, mas maaga na lang po. Si Zena Dramayo, kung dati ay hanggang 6 na putahe ang inihahanda, ngayon 3-4 na lang. Medyo po magbabawas. At saka ano po talaga, yung computed talaga po. Talagang tipid. Sa isang supermarket sa Quezon City, may 1 kilo ng hamon de bola na 375 pesos. 200 hanggang 800 pesos ang keso de bola. May set ng spaghetti at sauce na nasa 144 pesos and 75 centavos. Sa elbow macaroni, merong 85 pesos per kilo. May fruit cocktail na nasa 85 pesos, depende yan sa brand. Mula 107 pesos and 60 centavos hanggang 194 pesos and 75 centavos naman ang 470 ml ng mayonnaise. Ang isang lata ng condensed milk mabibili ng 43 pesos and 75 centavos. Habang ang all-purpose cream naman ay 71 pesos. 79 pesos naman ang nata de coco. At 85 pesos and 50 centavos ang isang bote ng kaong. Higit sa lahat para sa mga mamimili. Ang mahalaga, sama-sama ang pamilya sa salo-salo. Pag Pasko, ito yung time na buong pamilya magsasama, magsisimba, kakain. Yung Christmas, it's all about family.
Pia, dagdag pa ng ilan sa mga nakausap natin dito na hindi naman daw nasusukat ng dami ng handa o mahal ng handa ang saya tuwing Pasko. Ang mahalaga raw may salo-salo, kwentuhan at pagmamahalan. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. Tutukan, bodega sa Caloocan nasunog. At grade 7 student nakatanggap ng hollow block sa exchange gift. Yan at iba pang balita sa 24 Oras Weekend. Saksi kabahagi ng 75 taon na pagseserbisyong totoo. 7 dekadang nagdaan. Kasama ninyong humubog ng kasaysayan. Tapat sa panata. Mapatrahedya man o tagumpay. Kasama ninyo. Lagi ninyong kaagapay. Sa mga unos na nalagpasan. Kaakibot ninyo at laging maaasahan. Buong-buo ang puwersa at kasama nyo pa rin sa pagbukas ng panibagong umaga. Hatid ang pinakamalalaking balita at istorya ng mga Pilipino sa buong mundo. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Kami ang News Authority ng Pilipino. Katotohanan at integridad anumang panahon. Dobleng karangalan ng natanggap ng GMA Integrated News sa 47th Catholic Mass Media Awards. Itinanghal na Best News Program ang Saksi at Best Digital Ad. For Public Service naman ang Panata kontra Fake News. Nagpapasalamat din kami sa special citations for TV and print. Congratulations din sa ating finalists on all platforms. Thank you, CMMA, at sa mga kapusong inspirasyon sa aming paglilingkod. Mga balitang hindi mo na kailangang hintayin. Pwede mong pakinggan ang 24 oras kahit saan, kahit kailan. Ang pinakamalalaking balita kasama mo na sa araw-araw. 24 oras podcast. Balita na pwede mong dalhin kahit saan. Para sa mas malaking misyon. At mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. I was given the opportunity na mag-cover para doon sa royal wedding. Naging instrumento ko sa aking mga kababayan. Makita nila kung ano yung nagaganap na kasaysayan, kasabay ng lahat ng mga reports from all over the world. These efforts to counter disinformation, what kind of impact have they had in your opinion? I think its greatest impact is to create that awareness. In the 2025 Digital News Report, which was finalized in... Nasunog ang imbakan ng mga materyales sa paggawa ng packaging ng juice drink sa Caloocan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mag-aalas 5 ng madaling araw na magsimula ang apoy na nagpatuloy hanggang lumiwanag. Nahirapan po sila sa pag-apula dahil flammable o madaling masunog ang mga nakaimbak sa warehouse. Umabot po sa ikatlong alarma ang sunog na idineklara ng fire under control. Wala namang naiulat na nasaktan.
Mga kapuso, mabubusog kayo sa isang night market sa Iloilo City kung saan tampok ang iba't ibang mga Pinoy delicacy. Winter Wonderland naman ang feel sa Paskuhan Village sa Isabela. Ang mga Pasko sa probinsya sa pagtutok ni Mav Gonzales. Snowy Christmas ang peg ng Paskuhan Village na ito sa Ilagan, Isabela. Enjoy ang mga bisita sa artificial snow. Bakas din sa mga nagagandahang booth ang likas na pagkamalikhain ng mga taga-Ilagan. Ang mga mananalong booth ay tatanggap ng premyo sa araw ng Pasko. Starry Fields naman sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Pwedeng mag-ala Disney Princess sa Pumpkin Christmas Tree at Castle na hitik sa Palamuti. Sa mga balak magsikihor, hindi lang pag-ferry walk ang pwede niyong puntahan dito. Bukas na rin ang kanilang Christmas Village, tampok ang iba't ibang cartoon characters. At mas nagliwanag ang gabi sa fireworks display. Bukod sa mga nakakabusog sa mata na palamuti at pailaw, hindi rin pwedeng mawala ang nakakabusog na food trip. Sa isang night market sa Iloilo City, patok ang simbang gabi staple na puto bumbong. Meron ding mga tusok-tusok, seafood, lechong baboy at inihaw na manok. At ang sikat na Ilonggo dish na Kadyos Baboy Langka o KBL. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras.